ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya. Hindi na nga nagtagal ay tuloy-tuloy na ang pagkatalo sa sugal ni Colonel Suarez. Kaya naman minabuti niya munang umuwi dahil batid niyang hindi swerte ang araw na ito para sa kanya. Kumpiyansa naman si Tisay na pupunta sa bar si Tanggol. Matapos niyang sabihin sa kanyang tatay na siguradong pupunta si Tanggol upang singilin siya sa kanyang pagkakautang. Pinag-ingat naman siya ng kanyang tatay dahil alam niyang hindi basta-basta si Tanggol at nakita niya kung paano ang galawan ng mga ito. Ngunit iginiit ni Tisay na siya na ang bahala dahil madali niyang mapaikot si Tanggol. Kaya naman sa kanilang pagkikita ay kaagad na tinanong ni Tanggol kung paano babayaran ni Tisay ang kanyang pagkakautang. Nakiusap si Tisay na kung pwede ay pag-iipunan niya muna. Nag-alok naman si Tanggol na makipag-date ito sa kanya upang makilala na rin ito kung sino siya kung gusto nitong makabayad si Tisay sa kanyang utang. Kaya naman dito pumayag si Tisay at nilagyan niya ng pampatulog ang alak na inumin ni Tanggol upang tuluyan niyang makarnap ang sasakyan ni Tanggol. Nalingid sa kanyang alam na ito rin ang balak ni Tanggol. Nasakyan ang mga plano ni Tisay para matunto na ang iba pa niyang sasakyan na kinarnap ni Tisay. Magpapanggap si Tanggol na nakatulog sa ibinigay sa kanya ni Tisay. Kaya naman, agad na nagtungo si Tisay sa kinaroroonan ng sports car at dito sumambulat sa kanya ang napakarami pa palang magagandang sasakyan ni Tanggol. Sa kabilang banda, mas lalong naging red flag si Rigor nang mapag-alaman ni Colonel Suarez ang iskandalong ginawa ni Rigor sa ospital at ang pagpapahiya at pananakit ito sa kanyang asawang si Marites. Nagsisisi naman si Rigor sa kanyang mga ginawa dahil dala lang ito ng kanyang emosyon at matapos niyang malaman na namatay ang kanyang anak kay Lena kung saan walang dapat ibang sisihin kundi si Lena. Naniniwala naman si Mando na walang kasalanan si Marites sa nangyari kay Lena. Kaya siya mismo ang gagawa ng paraan upang mapatunayan ito at binalikan niya nga ang lugar kung saan nalaglag si Lena at maraming tumistigo na aksidente ang nangyari at si Lena ang unang nag-amok kay Marites. Habang si Lena naman ay tumakas na ng ospital matapos niyang malaman na nawala na ang bata sa kanyang sinapupunan at ito sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya papayag hanggat hindi nakakapagiganti at uubusin niyang lahat ng pamilya ni Rigor. Mas titindi ang kasamaan ni Lena at mapapariwara ang kanyang buhay dahil makikipagsabuatan at papasok na siya sa Red Phoenix kasama si Mang Marsing at Aling Nita. Hindi naman papayag si Lucio na basta na lamang maitsapwera sa grupo lalo na't malaki na ang naipuhunan niya dito. Kaya naman palihim silang pupunta sa laboratorio ni Mr. Wu upang makita kung paano ginagawa ang Red Chaser. Lingid sa kanilang alam na sa araw din na yon ay lulusob ang mga Montenegro sa pangunguna ni David. Kaya dito magkukrus ang landas si David at Santino. Bagamat ito na ang huling tsansa ni David upang patunayan ang kanyang sarili kay Ramon sa oras na mapatumba niya ang Red Chaser na kinabibilangan ng Red Phoenix. Mas lalong liliit ang mundo ni David matapos siyang makita ni na Edwin at Santino. Gustuhin mang magtago ni David, ngunit kitang-kita siya ni na Edwin. Kaya naman nagbitaw ng salita sa Edwin na kung ano daw ba ang magagawa ni Mang Rigor sa oras na malaman nito na ang paborito niyang anak ay nagtatrabaho sa mga Montenegro at tinawag pa itong boss. Dagdag pa nga ni Santino na tama umano ang kanyang hinala at lumabas na din ang tunay na baho ni David. Sakto rin na sa paglabas ni Olga ay nakita siya ni Santino kaya gagawin lahat ni Olga at David upang tapusin si Santino at Edwin dahil paniguradong mabubuko ang kanilang pagpapanggap. Si Olga bilang Beng at si David bilang Tanggol. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga pasabog na revelasyong ito?